May mag-inang nangangalang Aling Rosa at Pina na nakatira sa isang bukiran. Nag-iisang anak lang si Pina, kaya't alagang-alaga siya ni Aling Rosa. Halos hindi mautusan si Pina, pero okay lang daw sabi ni Aling Rosa kasi bata pa raw si Pina, at kung magdadalaga na ay magiging masipag at responsable na si Pina. Ngunit hindi ito natutunan ni Pina. Palagi lang siyang nakaharap sa kanyang cellphone, nakahiga at nagbibibingian. Labis ang dismaya ni Aling Rosa sa kanyang nag-iisang anak. Kahit anong disiplina niya sa kanya, walang kibo pa rin ito. Kaya nang isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Humihiga at nagpapahinga si Aling Rosa. Wala siyang lakas upang gawin ang mga gawaing bahay, kaya napilitan tumulong si Pina. Pero tila mas lalong nagalit si Aling Rosa kay Pina dahil sa kanyang kapalpakan. Nung isang araw, si Pina ay tanong ng tanong. Ma, nasan ba ang sandok? Ma, san ba ang pagkain? Ma, nakita mo ba cellphone ko? Ma, san ba ang gamot mo? Ma, san ba ang unan? Ma, san ba ang sabon? Ma, san yung halaman? Ma, san ba yung katawan? Nagising si Aling Rosa. Napakapayapa at tahimik. Masaya ang umaga ni Aling Rosa. Siya'y napatayo ang nagmasid sa kanyang paligid. Napakaganda ng langit, ang mga puno ay maganda rin. Ngunit bakit tila nangulila si Aling Rosa? Siya ay napalingon at tila naghahanap. Si Pina! San nga ba si Pina? Tinawag niya si Pina. Halos nilibot niya ang kanilang bahay, pero hindi niya mahanap si Pina. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay, pero sabi nila, di daw nila nakita si Pina. Malapit nang bumaba ang araw, wala pa rin si Pina, wala rin daw sa kanyang mga kaibigan. Ang cellphone rin ni Pina ay nasa kabinet lang. San nga ba ang kanyang anak? Nabalakan na si Aling Rosa. Grabe ang hintay niya. Kahit gabi na hindi pa rin siya makatulog. At nang maidlip si Aling Rosa, bigla siyang napagising, tumunog ang cellphone ni Pina. Biglang lumaki ang mga mata ni Aling Rosa. Pina! Ikaw ba yan, Pina? Hoy, Pina! Balik ka na, please. Pina, pasensya ka na, Pina. Pakiusap, Pina. Sorry sa aking nagawa. Pina! Ilang araw ang lumipas, hindi na kumakain si Aling Rosa. Tila natulala lang ang ale. Isang araw, lumabas si Aling Rosa. May nakita siyang kakaibang halaman o prutas. Napatulala si Aling Rosa, nakatingin sa misteryosong prutas. Tila ito'y nakatingin lang sa kanya. Nakatingin lang ito sa kanya.
Nakatingin lang ito sa kanya. Nakatingin lang ito sa kanya. Nakatingin lang ito sa kanya. Nakatingin lang ito sa kanya. Nakatingin lang ito sa kanya. Nakatingin lang ito sa kanya. Nakatingin lang ito sa kanya. Nakatingin lang ito sa kanya. Nakatingin lang ito sa kanya. Nakatingin lang ito sa kanya. Nabaliw si Aling Rosa kaya dinala siya sa hospital. Napansin ng mga kapitbahay ang kakaibang prutas sa kanyang bakuran. Kinuha nila ito at nang may napansin silang kakaiba, hinukay nila kung saan nakatanim ang prutas at doon nakita nila si Pina.